Unang Samuel Kapitulo 1. Si Hana ay baog. May isang ang lalaki na taga Remathaim Sopham, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya ay Elkanah, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliyo, na anak ni Toho, na anak ni Suf na Ephraimita. At siya'y may dalawang asawa, ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Penina, at si Penina ay may mga anak ngunit si Ana ay walang anak. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo, at ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phineas, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. At pagka dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahain, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng iba yung bahagi, sapagkat minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At minumungkahi siyang mainam ng kanyang kaga upang yamutin siya, sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa, kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. At sinabi ni Elkanah na kanyang asawa sa kanya, Ana, bakit ka umiiyak? At bakit hindi ka kumakain? At bakit nagdadalamati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa sangpang anak? Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom, ngayon si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilangunan ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanan mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay nagsasalita sa kanyang puso, ang kanya lamang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig, kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. At sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At sumagot si Ana, at nagsabi, hindi, Panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglo, hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa, at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya. At sinabi niya, makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin, sa gayo'y nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain, at ang kanyang mukhay hindi na malumbay. Ang kapanganakan ni Samuel. At sila'y bumainggong maaga ng kinaumagahan, at sumambo sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha, at nakilala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa, at ay nalaala siya ng Panginoon. At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay nagal-ihi, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. At ang lalaking si Elkanah, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kanyang panata. Ngunit si Ana ay hindi umahan, sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ako aahon hanggang sa ang batay mahiwalay sa suso, at kung magkagayo ay aking dadalhin siya, upang siya'y pikita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailanman. At sinabi ni Elkanah na kanyang asawa sa kanya, gawin mo ang inaakala mong mabuti, maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso, pagtibayin lamang ng Panginoon ang kanyang salita, sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kanyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. At nang kanyang maihiwalay na sa suso, ay kanyang iniahon, na may dala siyang 3 gayang lalaki, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo, at ang anak ay sanggol. At kanilang pinatay ang gayang lalaki, at dinala ang bata kay Eli. At sinabi niya, O Panginoon ko, alang-alang sa buhay ng iyong kaluluwa,
Panginoon ko, ako ang babaeng tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. Dahil sa batang ito ako nanalangin, at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking ipinagkakalob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakalob ko siya sa Panginoon, at siya ay sumaamba sa Panginoon doon.